Pag-usapan naman natin ang non-material culture ng mga Jamamapon. Isa na rito ang kanilang language. Ang native language ng Jamamapon ay Pulon-Mapon, isang Austronesian language na parte ng salita ng mga Sama-Badyaw. Ipinapakita nito ang mayamang kultura at tradisyon pandagat ng kanilang pangkat. At mayaman rin ang mga Jamamapon sa kanilang oral traditions, kabilang ang mga kwentong bayan, myths, at salawikain na naglalaman ng karunungan at mga aral sa buhay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga religion beliefs and practices ng mga Jamamapon. Ang Jamamapon ay naniniwala sa isang God na tinatawag nitong Tuhan or Allah. Sa ilalim ni Tuhan, naniniwala rin ang mga Jamamapon sa iba't ibang nilalang na espiritual na hango sa parehong tradisyon, Judeo-Muslim at mga katutubong paniniwalang animist. So ilan sa mga paniniwala nila ay ang Satan, isang masamang espiritu o demonyo na kumakatawan sa kasamaan at tukso. Pangalawa ay malaikat, mga anghel na tagapagdala ng mensahe ng Diyos at tagapagbantay ng kabutihan. At pangatlo, mga ninalang na gawa sa hangin o apoy na may kakayahang magbago ng anyo at magsagawa ng may hirap o kakaibang gawain. Ang paniniwalang ito ay nagpapakita ng pagsasanib ng Islam na pananampalataya at ng sinaunang paniniwala ng mga Jamamapon. Makikita rito kung paano nila pinagyayaman ang kanilang espiritual na pananaw sa pamagitan ng iba't ibang impluensya. Bukod sa mga paniniwalang Islamic, may mga espiritu rin mula sa sinaunang paniniwala bago pa man dumating ang mga Islam sa Jamamapon. Ilan dito ay ang hanto. Ang ibig sabihin ng hanto is yung masasamang espiritu na nasa likod ng mga likas na pangyayari tulad ng bagyo, lindol, o iba pang sakuna. Katumbas nito ng mga jinn sa pananampalataya ng mga Islam. Pangalawa is simangit o sumangat. Tinuturing bilang life force o kaluluwa, hindi lamang ng tao kundi pati ng mga bagay na walang buhay tulad ng kaluluwa ng mga palay. Pangatlo is pananggalan o pananggahan. Isang espiritong nanganganak o sumisilang ngunit mapanganib ito dahil ito ay nananakit o nangangain ng sanggol ng mga buntis. At ang tawag dito sa Tagalog ay manananggal. At ang sunod naman ay tubangkit. Ito ay kaluluwa ng isang taong namatay na may kasalanan. Pinaniwalaang bumabalik ito upang guluhin ang mga buhay. Ang mga ganitong paniniwala ay nagpapakita na pagsama ng reliyong paniniwala at katutubong mitolohiya ng kultura ng Jamamapon. Nananatiling mahalaga ang mga ito sa paghubog ng kanilang pananaw sa buhay, kalikasan at espiritualidad. Pag-usapan naman natin ang mga sistemang pampolitika ng Jamamapon. Ang sistemang pampolitika ng Jamamapon ay nahahati sa tatlong antas. Una ay ang Estado. Pinamumunuan ito ng Sultan, karaniwang tausog, kasama ang konseho ng Estado at mga maharlikang miyembro mula sa tausog. Pangalawa ay ang district o distrito. Pinamumunuan naman ito ng mga maharlikang pinuno o kilalang pangulo mula sa karaniwang mamamayan. At ang huli naman ay tinatawag na nayon. Nasa ilalim ito ng pamumuno ng isang dato o pinakamataas na pinuno ng baryo. Sa antas ng baryo, ang pagpapatupad ng katarungan ay sinasagawa ng pinuno ng nayon ayon sa Sara Agama. At ano naman ba ang ibig sabihin ng Sara Agama? Ang Sara Agama para sa mga Jamamapon ay tumutukoy sa batas na batay sa reliyon at kaugalian. Ang salitang Sara ay nangangahulugang batas at ang Agama naman ay nangangahulugang pananampalataya o reliyon. Tungo naman tayo kung paano i-perform ang mga arts ng mga Jamamapon. Maliban sa mga tradisyon kanilang pinagsasaluhan kasama ng iba pang mga sama at mga tausog, ang mga Jamamapon ay may natatanging awitin at mga sayaw na tinatawag na lunsay. At ang ibig naman sabihin ng lunsay ay isang tanging anyo ng sama-samang pag-awit at pagsayaw na nagpapakita ng pagkakaisa at kasayahan ng komunidad. Isa ito sa mga pinakamahalagang simbolo ng kanilang pagkakilanlan
bilang isang natatanging pangkat etniko. Dito, piniperform ang lunsay ng mga batang lalaki at mga babaeng ng two separate lines in order to form a circle. Nagbumubo sila sa circle. And linking first at the end of the line, hold either hard kerchief or a piece of wood to keep the men and women from touching each other's hands. Ang lunsay ay binubuo ng 8 melodic patterns with alternating tempo and direction of movement. These are tugilaw. Ito ibig sabihin ay slow or clockwise step left. Pangalawa is tinggayon. Medyo mabilis ito at counterclockwise step right. Nilabos naman slow clockwise step left and halintarot counterclockwise step right. At ang sunod na palubo labo counterclockwise step right at ang huli ay tinggayon at may panghuli pa pala modi clockwise step left. Siguro ipapanood ko ito yung sample ng kanilang sayaw. Ito. Ang Mad-Ets naman ay isang malungkot at makahulugang awit na may mahabang tinig at matinis na tono. Ito ay inaawit sa mga pagtatanghal o maligayong okasyon. Ngunit, may taglay na damdamin, mapagmumuni-muni at masining na pananalita. Bagamat masigla ang okasyon, nagbibigay ito ng lalim at emosyon sa mga naroon. At dito wala akong mapakitang example ng Mad-Ets. Proceed tayo sa pangalay or igal. Ito ay mabilis pero gentle dance with hand movement that resemble the movement of ocean waves, enhanced by long metal fingernails worn in dancers. Dito mapapanood natin yung example ng pangalay or igal.